Bawat araw, milyon-milyong Pilipino ang nakikipaglaban sa mabigat na trapiko ng syudad. Oras ang nasasayang, pasensya ang nauubos, at pagkakataon ang nawawala. Sa liblib na bayan ng Visayas at Mindanao, matagal nang kilala ang abal-abal. Maliit na motor, nilalagyan ng kahoy na upuan para maisakay ang 5, 3 o higit pa. Delikado man ito'y nagdadala ng mga tao sa ospital, palengke at paaralan. Doon nagsimula ang kwento ng motorsiklo bilang lifeline ng komunidad. Sa Metro Manila, lalong lumalala ang trapiko. Ang dating 2 oras na biyahe sa jeep o bus ay biglang matatapos ng 2 minuto gamit ang motorsiklo. Mula sa probinsya, pumasok ito sa lungsod bilang isang sagot sa problema ng urban congestion. Noong 2016, formal nang isinalang ang motorcycle taxi sa pamamagitan ng teknolohiya. Guidelines para pagpapatuloy ng pilot run ng mga motorcycle taxi inilatag na. Laki Angkas ang nanguna, sumunod ang joyride at iba pa. Booking gamit ang cellphone, standard na pamasahe at training para sa mga rider. Hindi na basta habal-habal, ito yung naging modernong transport service na pinagkakatiwalaan ng marami. Para sa mga libu-libong rider, hindi lamang ito trabaho, ito'y kabuhayan. Bawat kilometro, ito'y pagkain sa hapag, bawat biyahe ay baon ng anak sa eskwela, bawat pasahero ay pagkakataon upang maitawid ang pamilya. Sa likod ng helmet ay may kwento at sakripisyo at pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-angat, dumating ang mga pangamba. Dahil maliit at mabilis, mas lantad ang motor sa aksidente. Kaya't ipinanganak ang pilot program ng gobyerno. Helmet at vest para sa lahat, insurance para sa pasahero, mahigpit na training para sa mga rider. Dito pinatunayan na kahit maliit ang motor, kaya itong gawing ligtas na bahagi ng pampublikong transportasyon. Para sa mga commuter, ang motorcycle taxi ay higit pa sa lahat. Hindi nauubos ang oras sa traffic, mas mabilis makapiling ang pamilya, mabilis makakarating sa trabaho, at pwede pang makapagpahinga. Sa abot kayang halaga, nagkakaroon sila ng mas mabilis na dati para lamang sa may mga kotse. Ngunit nananatili ito sa gitna ng diskusyon. Dapat ba itong gawing legal para sa pampublikong transportasyon? May mga pabor na sinasabing ito'y solusyon sa krisis sa trapiko. May mga tutol sinasabing ito'y mapanganib dahil kulang ang infrastruktura. Naghain petisyon kanina sa Quezon City Regional Trial Court ang grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection na humihiling na ipatigil ang operasyon ng 5 kumpanya ng motorcycle taxis. Kabilang sa mga ito ang We Move Things Philippines Incorporated o Joyride. Subalit, malinaw na ang taong bayan ay nangangailangan ng isang mabilis at praktikal na transportasyon. Dumating ang pandemya at tumigil ang lahat. Ngunit hindi tumigil ang motorcycle taxi rider. The National Task Force Against COVID-19 earlier today released the operational guidelines on motorcycle taxis. Under the guidelines, motorcycle taxis are required to use plastic barrier in between the rider and passengers. Passengers are also obliged to use their own helmets and cashless payment should be implemented. Mula sa pasahero, sila'y naging delivery partner, tagapaghatid ng pagkain, gamot at gamit para sa mga naka-lockdown. Sa oras ng kagipitan, muli nilang pinatunayan
Hindi lamang sila tagapagpadala ng tao, sila rin ay tagapagligtas ng komunidad. Ngayon, ang kwento ng motorcycle taxi ay patuloy pang sinusulat. Mula sa makikitid na daan ng baryo hanggang sa malalaking highway ng Maynila. Dala nila ang pangarap at sakripisyo ng bawat mga Pilipino. Kailan sila kikilalanin bilang ganap na bahagi ng pampublikong transportasyon? Isang bagay ang tiyak para sa mga milyon-milyong Pilipino. Ang motorcycle taxi ay higit pa sa lahat. Ito ay simbolo ng bilis, simbolo ng sakripisyo, at higit sa lahat ito ay simbolo ng pag-asa para sa mas maayos na bukas.